ng ating pag-aaralan sa Ephesians chapter 1, no? O sa mga taga-Epeso, Kapitulo 1. Ito yung ating pag-aaralan ngayong gabi na ito. Nawa, sundan niyo po ako sa ating pag-aaralan ngayong gabi na ito upang mas lalo nating maunawaan itong chapter na ito, no? Tandaan natin sa ating buhay, ang mayroong control sa lahat ng bagay, mapa ang ating buhay, ang ating pag-iisip, ang ating mga kaluluwa, ang mundong ito, ang mga nasa paligid natin, ang nature, ang tubig, ang dagat, lahat ng mga bagay, lahat ng mga nilalang, lahat ng mga tao, ang mayroon control ang Diyos. Naniniwala po ba tayo doon? Ang tawag po doon sa paniniwalang yon, it is the sovereign will of God. O yung pangkalahatang makapangyariang kalooban ng Diyos na kanyang kontrolado lahat ng bagay. In fact, no, ang ating Diyos ay napaka-makapangyarihan. Lahat ng bagay ay alam niya. Kahit ang bilang ng iyong mga buhok, sabi ng Biblia, no? Kung ganon, kapatid, no? Ang Diyos ay makapangyarihan, alam niya lahat, may kontrol siya sa lahat ng bagay, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Ngayong gabi na ito, pag-aaralan natin itong Diyos na ating pinaglilingkuran ay nangako sa bawat isa na sasampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, at ito ay ipinapaliwanag ni Pablo sa mga taga-Epeso. Kaya ngayong gabi mag-aaliwan tayo sa kanyang salita sapagkat ito ay positive, ito ay magandang balita para sa atin, at ito ay ibinabahagi ni Pablo sa mga taga-Epeso na nais ko rin naman na ibahagi sa inyo ngayong gabi na ito upang mas lalo tayong ma-encourage o magpalakasan, lumakas sa ating paglilingkuran at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung pamagat ng ating pag-aaralan ngayong gabi na ito. Ang pamagat, ang pangako ng pagtubos kay Kristo Jesus. Sa English, the promise of redemption in Christ Jesus. No? This is the Ephesians chapter 1 expository. Ganito po yung gagawin ko every time na mag-preach po ako, gagawin ko per chapter expository. Para po mas lalo natin maintindihan ang Biblia na ating pong pinag-aaralan. So ngayong gabi, stick lang po tayo sa Ephesians chapter 1. No? Sa Ephesians chapter 1, mag-i-start tayo sa verse 3. Ang sabi dito, sundan niyo po ko para mas lalo natin maintindihan. Si Pablo ay sumulat sa mga taga-Epeso at sinabi niya sa verse 1 na siya si Pablo na apostoles ng ating Panginoong Jesucristo, na ang biyaya ng Diyos ay napasa kanya at siya ay natutuwa at nagagalak dahil sa biyayang ito. Ito yung verse 1 tsaka verse 2. So dito na tayo sa verse 3. Dahil sa biyaya na iyon, ang sabi ni Pablo, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. So ngayon, mag-stop muna po tayo. Verse 3, mag-focus muna tayo dito. Ano pong napupunan natin dito? Actually, ginawa ko po, binold ko na para sa inyo at hinighlight ko na yung pinakamahalagang phrase dito sa verse na ito. Sabi dito, purihin daw nawa natin ang Diyos. Purihin, kapag sinabi purihin, we sing songs of praises, bigyan natin siya ng magandang positive affirmation, like dakila siya, He's great, He's holy, no? Purihin nawa natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpapala, who bless us sa ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, who blessed us in Christ ng bawat pagpapalang espiritual of all spiritual blessings sa sangkalangitan. Isipin muna po natin ang mga bagay na ito. Ang ating Panginoong Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, siyang pinakadakila sa lahat, ay nagbigay ng pagpapala sa atin. Isang pagpapala na hindi niya
ipinagdamot sa atin. Itong pagpapala na ito ay maibibigay sa mga tao na nakay Kristo lamang, at ang pagpapala na ito ang pinakamahalagang pagpapala sa lahat. Ito yung pagpapalang sinasabi ng Biblia na siksik, pikpik, liglig, at umaapaw. Isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ano yung pagpapalang ito? Isang pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Tandaan natin kapatid, ang pagpapalang espiritual kailanman wala siyang sapat na kalalagyan sapagkat ang Diyos ay mabiyaya at ang Diyos ay mabiyayang umaapaw, kapatid. No? Lahat ng biyaya na nagmumula sa Diyos ay umaapaw. Lalong-lalo na ang mga espiritual na pagpapala. Malalaman natin ngayong gabi na ito, ang sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay nagkaroon ng isang pagpapala na espiritual. All spiritual blessings. Yun yung ibig sabihin sa Ingles, no? Ng bawat espiritual na blessings mula saan? Mula sa sangkalangitan. Mayroong mga pagpapalang material. Mayroong mga pagpapalang pinansyal. Mayroong mga pagpapalang pisikal. Itong mga pagpapalang ito, kapatid, ay naibibigay sa mga nakay Kristo at sa mga hindi nakay Kristo. Ano ibig sabihin nun? Itong mga pagpapala na ito, sabi sa Biblia, the rain pours even to the unbelievers. Kapag ang umulan ay bubuhos sa mga naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo at bubuhos din sa mga hindi naniniwala sa Kanya. So ang mga pagpapalang pinansyal, physical, material, no? At mga bagay na yan na nasa mundong ito na mayroong mga silid na kalalagyan, tandaan natin, these are tangible things na bubulok, ay napupunta rin naman sa mga tao na wala kay Kristo. Hindi ba tayo nagtataka? Meron tayong mga kasama, mga kakilala, mga kapitbahay na wala naman kay Kristo, ngunit sa mga pagpapalang material, physical, financial, ay mas higit pa kaysa sa mga sumasampalataya kay Jesus. Naniniwala po ba tayo na may ganon? May kilala tayo may mga ganyan, hindi ba? Ngunit, ano yung pagpapala na espesyal o exclusive o special lamang sa mga nakay Kristo? Ano yung pagpapalang ito? Ang pinakamahalagang pagpapala sa lahat, pagpapalang espiritual. Bakit? Sapagkat itong pagpapalang espiritual ay naging biyaya sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, at malalaman natin ngayong gabi na ito kung ano yung pagpapalang espiritual na ito at bakit ito yung pinakamahalaga sa lahat, na mas mahalaga pa kaysa sa mga bagay na nasa mundong ito na nabubulok at nasisira. At kapag aanhin mo ang lahat ng kayamanan sa buong mundo, kung hindi mo naman madadala sa iyong hukay, no? Maipamamana mo sa inyong mga anak. Ngunit pagdating ng araw, ito ay mauubos, ito ay masisira, ito ay mayroong hangganan. So ngayong gabi na ito, meron din tayo namang pamana mula sa Diyos. Ngunit ang pamana na ito ay higit pa kaysa sa mga pamanang material, pinansyal, at mga physical na mga pamana. Malalaman natin ito dahil sinabi ito ni Pablo para sa atin. Kaya ngayong gabi, i-focus natin ang ating sarili. Ano nga ba yung pagpapalang espiritual? All spiritual blessings na ibinigay sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya. Una, ano yung ginawa ng Diyos para sa atin upang makatanggap tayo ng isang pagpapalang espiritual? Ito yung sinabi ni Pablo sa verse 4 ng ating pag-aaralan. Lahat ng mga taong nakatanggap ng espiritual na pagpapala ay ano? 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin o sa mga tao na nakay Kristo, kailan? Ngayon ba? Kahapon ba? O nung moment ba na ikaw ay nabautismo? Hindi, kapatid. Pinili ka na ng Diyos bago pa itinatag ang sanlibutan. Ito yung tandaan natin una.
Nung una ko nabasa ito, kapatid, ako ay nagulog namangha at nagalumihanan. No? At the same time, no? Akala ko, the moment na ako ay nabautismo o na-born again, doon ako pinili ng Diyos. Marahil nakita niya na ako ay nananaliksik sa Kanya, nakikita ko siya, hinahanap ko siya. Ngunit hindi pala. Bago pa itinatag ang mundong ito, bago pa ako ipinanganak sa mundong ito, ang Diyos na ay pumipili ng mga tao na Kanyang ilalagay o itadala kay Kristo. Ito, tandaan natin. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, pinili niya tayo para sa ating Panginoong Jesucristo bago itinatag ang mundong ito. Isipin tayo pa kung magpasalis ito. Alalo pa po din tayo na Sor. Yeah? Alalo pa rin Adan na po rin Ebot. Alayo pa in Garden of Eden. Alayo pa yung universe, alalo pa rin planeta, alalo pa rin between kan langit, ala pa yung gana-gana in Diyos. May mili ne, balang metong tao kayang iligtas. At ninureta, detang tao na manatili kaya hanggang king kaorasan ninyo. Niisipan tamong mayap ito. Isipan tamong masalisit yung beta. Isipin natin ng mabuti sa buhay natin. Akala natin, tayo yung pumili sa Diyos. Dahil naniwala tayo sa Ebanghelyo, dahil magaling magsalita si Brother Noel, o baka dahil nabasa mo ang Biblia at parang namangha ka at nabuksan ang iyong pangunawa at doon mo pinili na ikaw ay mananampalataya kay Kristo. Ngayon pala, nalaman natin na ang mga tao ay pinipili ng Diyos bago pa itinatag ang mundong ito upang sila ay manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Isang kamanghamanghang revelasyon na katotohanan na ating malalaman ngayong gabi na ito. Tandaan natin, tamong karapat-dapat. Sino ba sa atin ang ipinanganak na walang ginawang kasalanan? Sino ba sa atin ang ipinanganak na malinis, na matuwid? Wala. Tapos malalaman natin na ang Diyos, bago pa tayo ipinanganak sa mundong ito, o bago pa itinatag ang mundong ito, pinipili na niya ang bawat isa na Kanyang ililigtas. Kaya bang gawin yun ng Diyos? Amen. Of course, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan, bago pa ang oras, bago pa ang mundo, bago pa ang mga bagay na yan, ang Diyos ay nariyan na at alam na kung sino ang Kanyang ililigtas. Ngayon, bakit siya pumipili ng mga tao na Kanyang ibibigay sa ating Panginoong Jesucristo? Upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig. Tandaan natin, ilang beses ko na itong naihayag po sa inyo sa pamamagitan ng Biblia. Sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo na tayo'y magiging banal sa harapan ng isang banal na Diyos. Bakit? Dahil ang katwiran ng isang taong makasalanan ay nakasalalay lamang sa katwiran na kay Kristo Jesus lamang. Ito yung dahilan ko bakit tayo ay itinakda ng Diyos upang mapakay Kristo Jesus, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, siya lamang ang makakapagpabanal sa mga taong makasalanan. Ano pa? Tayo ay haharap sa isang Diyos na banal, na walang dungis sa Kanyang harapan, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya ay nabuhay sa mundong ito, kahit isang kasalanan, hindi niya ginawa. Isang matuwid na tao, isang matuwid na Diyos na siyang nagligtas para sa atin. Palakpakan natin siya. Ginawa ito ng ating Panginoong Jesucristo dahil iniibig niya tayong kanyang mga nilikha. Sabi sa Biblia, nilikha ang tao para sa Kanya, sa pamamagitan niya, para sa Kanyang ikakalwalhati. Ang ating Panginoong Jesucristo, ginawa niya lahat ng bagay nito dahil inibig niya tayo. Isang napakagandang salaysay sa Biblia, hindi ba? Na pinili niya tayo upang mapasakan niya tayo dahil sa Kanya lamang makukuha ang katwiran na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. Dahil sa Kanya lamang tayo ay magiging banal sa harapan ng isang banal na Diyos. Sapagkat sa Kanya lamang ang daan, ang tanging daan, ang
katotohanan na siyang sisilay sa atin at ang buhay na ating matatamo, ang buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Jesucristo lamang. At bakit ito ginawa ng ating Diyos? Sa 5, tayo ay itinalaga niya. Tandaan natin, the word na itinalaga. Sa English, we are predestined. No? Pag sinabing predestined, pag sinabing destiny, ano ibig sabihin nun? Mayroon kang destination. Di ba? Pag sinabing destination, ano ibig sabihin nun? Ating kang kapupuntahan. No? Meron kang kapupuntahan. No? At yung mga bagay nito, atin langan kapupuntahan, atin langan layunin, makaplano langan para kikatamo. Tayo ay itinalaga. At ang word na itinalaga sa English is predestined or predestination. Bago pa ang ating destination, we already know our destination. Before the destination, we already know our destiny. We are already predestined by God. Itinalaga na tayo sa lugar na yon bago pa ito mangyari. At ano yung pagtatalaga natin sa Kanya? Ano yung pagtatalaga niya sa atin, sa pamamagitan niya? Itinalaga tayo sa ano? Sa pagkukupkup upang maging Kanyang mga anak sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa Biblia, kapatid, the apex of grace, ang pinakatuktok ng biyaya ng Diyos ay ang magkaroon ng isang makasalanang tao ng karapatan na tawaging Ama, ang Diyos na banal, na banal, na banal. At itong bagay na ito, kapatid, no, ay itinalaga ng ating Panginoon. He already predestined us. Itinalaga niya para tayong chess piece na Kanyang binibigay sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa ating Panginoong Jesucristo lamang na tayo ay magkakaroon ng karapatan na tawagin ng Diyos na Ama. Tayo ay kinupko. Ibig sabihin, tayo ay inampon ng Diyos sa Kanyang pamilya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung ginawa ng Diyos bago pa itinatag ang mundong ito. Tandaan natin ulit. Hindi pa tayo ipinapanganak, kilala na tayo ng Diyos. Hindi pa itinatag ang mundong ito, kilala na tayo ng Diyos. Ang sabi sa Biblia, hindi lang niya tayo kilala by face, kilala din niya tayo by our names. Sapagkat kapag the moment o sa oras na tatawagin tayo ng ating Panginoong Jesucristo bilang isang dakilang pastol, tatawagin niya ang Kanyang mga tupa sa kanilang mga pangalan, sapagkat kilala tayo ng ating dakilang pastol. No? Hindi ka pwedeng pupunta sa pastulan ng dakilang pastol at pagpapanggap ang kanyang tupa, sapagkat kilala niya ang kanyang mga tupa. Ang tanong, kapatid, ngayong gabi na ito, naniniwala po ba tayo na itinalaga tayo ng Diyos upang maging anak niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo? Kung gayon, kapatid, ito ay ginawa niya ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Wala tayong say dyan. Wala tayong say. Hindi natin pwedeng sabihin sa Kanya, Lord, piliin mo rin yung asawa ko. Piliin mo rin yung anak ko, Lord. Piliin mo rin yung pamilya ko. Wala tayong say. Tanging ang Diyos lamang ang pumipili ng Kanyang mga anak at Kanyang mga ililigtas. Kung iisipin mo yun, kapatid, mapalad ka. Mapalad ka. Mapalad tayong lahat. Sapagkat ang dahilan, ang bunga ng pananampalataya ay pagtitiis. At ang dahilan kung bakit kayo nagtitiis hanggang sa mga oras na ito, sapagkat ang Diyos pinili kayo isa-isa bago itinatag ang mundo ito. At ang ginawa niya yung mga bagay na ito ayon sa kanyang kabutihan, ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Wala tayong say dito. Siya mismo sa kanyang makapangyarihang kamay, pinili niya ang mga palayok na para sa kanya at ang mga palayok na hindi sa kanya. Bakit niya ito ginawa? Sabi ni Pablo, sa verse 6, malalaman natin dito kung bakit niya ginawa.
Ginawa niya ito para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya. Itong biyaya na ito, kapatid, na inyong tinanggap, ito yung mga pagpapalang espiritual na eksklusibo lamang, na espesyal lamang with ebon puro and cheese sa mga anak lamang ng Diyos. Sino mga yon? Tayo, kapatid. Kaya mapalad tayo, kapatid. Kung gano'n na alam na natin na mapalad tayo, na tayo ay pinili ng Diyos, ano yung gagawin natin ngayong gabi? Purihin natin ang kanyang maluwalhating biyaya. Purihin natin siya. So, totoo lang, no? Kahit pagod ako sa trabaho, ako ay pupunta sa gawain ng Panginoon sapagkat ito ay oportunidad, kapatid, na pupurihin ko siya. Isang oportunidad na aking siyang sasambahin. Isang oportunidad na bibigyan ko ng oras, bibigyan ko ng pansin, bibigyan ko ng enerhiya, bibigyan ko ng aking mga pag-aari, ang gawain ng Diyos sapagkat ito ang nagpapalakas sa akin at nagbibigay sa akin ng mga pagpapalang espiritual. Ito yung dahil ko bakit tayo nagtitipon-tipon, kapatid. Hindi na mga physical na mga bagay, hindi na mga financial na mga bagay, hindi na mga material na mga bagay, bagkus ang pinakamahalaga sa lahat ay isang pagpapalang espiritual. Bakit? Kamo? Malalaman natin mamaya. Itong mga bagay nito ay ginawa ng Diyos para sa ipupuri at sa kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad. Ito yung definition or the definition o kahulugan ng salitang biyaya. Ang kahulugan ng ang salitang biyaya ay ang pagbibigay ng Diyos ng isang pagpapala na hindi mo karapat-dapat makuha. Binigay niya ito ng libre at walang bayad. Ang pagpapalang ito na ibinigay niya ng libre, na walang bayad, pero hindi mo karapat-dapat makuha, ang tawag dito, kapatid, ay grace o biyaya. Tandaan natin, kapatid. Ang taong makasalanan kailanman, hindi siya karapat-dapat na tawagin niyang Ama, ang Diyos. Ngunit dahil mabiyaya siya, dahil mapagmahal siya, dahil siya ay pag-ibig, maunawain, mahabagin, tayo ay pinili isa-isa upang makupkop bilang kanyang mga anak. At ito ay ginawa niya na walang bayad. Sa pamamagitan nino, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng minamahal or the beloved, our Lord Jesus Christ. Bakit? Bakit niya ginawa ito? Sapagkat nangako siya sa mga tao na na kay Kristo. Ano yung pangako niya? Kapag ikaw ay na kay Kristo, 7, kay Kristo, mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Bakit kailangan tubusin ang isang tao ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo? Tandaan natin, kapatid, ang tao sa kanyang natural na estado ay isang makasalanan, isang maruming basahan sa harapan ng isang banal na Diyos. At upang ang tao ay maging malinis at matuwid sa harapan ng isang banal na Diyos, kailangan siya muna ay linisin. Kumbaga, nung basan niya, kailangan pipyat niya pa. Kailangan mula sa pulang basahan, maging puting basahan na walang bahid na kahit anong mantsa. Kaya bang gawin ng tao yan, kapatid? Hindi. Tanging ang Diyos lamang ang makagawa nun para sa atin. Ang ating Panginoong Jesucristo, anong ginawa niya? Tinubos niya ang ating kasalanan. Kumbaga, nung ating tagong utang, ganaganang utang tamo, bayaran na. Para kaya tamo, tinubos na. Kaya tamo, bien. Baka dito, ikatamo, medina tamong bien. Amen? Itong mga bagay nito ay ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Buhay ang naging kabayaran para sa mga kasalanan ng mga tao. Sino ang makagawa nun sa atin? Wala, kahit isa. Tanging ang Diyos lamang ang makagawa nun. Bakit niya ginawa yun? Upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Nakapatawaran ng ating mga kasalanan, at ito ay naayon sa kanyang dakilang biyaya lamang. Ginawa niya ito dahil siya ay mabiyaya sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buhay na walang reklamo, hindi nagdalawang isip para sa atin
upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan, bayaran na lang rin utang tamo kayo. Baka di tayo katamo maging malaya tamo. Isipin natin to, sino ang may utang? Taas ang kamay. Siguro lahat tayo may utang. No? Kapag mas maraming utang, mas mabigat yung ating dinaramdam. Hindi tayo nakakatulog sa gabi, sinisingil tayo, tinetext tayo araw-araw, hindi natin alam kung paano natin babayaran yung ating mga utang, tapos ipopost tayo sa Facebook, nang inyong manutang yan, kabilis nga rin sisingilan, kaya bala mo. May wala niya bigla, yak pong marinya maningil. Pero ano yung ginawa ng Diyos para sa atin? Ang utang nating mga kasalanan sa Kanya, kahit hindi karapat-dapat, binayaran niya ang mga kasalanan na ito. Binayaran niya yung mga utang na ito para sa atin. Baka itas tumbingi bayo ka matutun, uling balo mong may tubos na ka. Uling balo mong may bayad na rin utang mo. Dahil alam mo na nabayad na ang iyong mga kasalanan, magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong buhay at makatulog ka ng matiwasay. Ito yung ginawa ng Diyos para sa atin. Ginawa ba niya ito dahil magaling ka? Dahil mayaman ka? O dahil mabait ka? Hindi. Ginawa niya ito sapagkat pinili na niya tayo isa-isa bago pa itinatag ang mundong ito. Naniniwala po ba tayo na tayo na ay natubos ng ating Panginoong Jesucristo? Kung gayon kapatid, pakpakan natin siya. Bakit ito ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na kailangan tayong tubusin sa ating mga kasalanan? Sa 8, malalaman natin ito bakit. Sa 8, ang sabi, na pinasagana niya sa atin sa lahat ng karunungan at pagkaunawa. Itong mga bagay na ito ay inihayag sa atin ng ating Diyos upang ating malaman. Bakit mahalaga na ating malaman na tayo na ay natubos ng ating Panginoong Jesucristo? Bakit napakahalaga na tayo ay itinalaga para sa kaligtasan? Bakit napakahalaga na tayo ay mapasa ating Panginoong Jesucristo? Upang ano? Upang malaman natin ang kanyang dakilang biyaya. Sa 9, na ipinaalam niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. Ito ay naihayag sa atin. Dati hindi natin alam. Dati tayo ay mga bulag. No? Sino ba sa atin ang ipinanganak na kilala na si Kristo? Marahil wala. Dati tayo ay mga makasalanang tao, mas gusto pa natin gumagawa ng kasalanan, mas ninanais natin gumawa ng mga makamundong bagay, mas nais natin na panasakitan tayo rin kapwa-tao, mas masanting na magsusugal na mo, o nung nano pang bisyo ating tao. Dati ganyan tayo, kapatid. Ngunit ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin? Ipinaalam niya ang katotohanan sa buhay natin. Sumilay ang kanyang ebanghelyo sa ating buhay. Ang dating madilim na buhay ay naging maliwanag dahil sa kanyang biyaya sa buhay natin. At itong katotohanan na ito ay ating nalaman ayon sa mabuting layunin ng kanyang itinakda kay Kristo. Nalaman natin ito the moment na tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Nalaman na natin ang katotohanan sa buhay natin. Bakit? Suggest. Tayo ay nagkaroon ng karunungan. Bakit? Ito yung layunin natin. Bilang katiwala ng kaganapan ng panahon. Bilang mga katiwala ng kaganapan na ito ng panahon na tayo ay nagpapatotoo na ang ating Panginoon Jesucristo ay nasa buhay natin, siya ay kasama natin, at siya ay nagbabago ng buhay ng tao. Nagbago na po ba tayo? Kung iisipin mo, kapatid, sabi nga ni Brother Noel nung Sunday, yung buhay mo nung nakaraan, ikumpara natin sa buhay natin ngayon, kapag ngayon na tayo ay na kay Kristo na, mayroon na po bang nagbago sa atin? Meron na po bang nagbago? Ibig sabihin nito, kapatid, no? Nagkakaroon tayo ng bunga sa ating buhay. Nagkakaroon tayo ng bunga ng Espiritu. Mayroong mga bunga na mas mabilis
mayroong mga tao na nakikristo na mas mabilis mamunga. Mayroong mga tao na nakikristo na medyo mabagal mamunga. Pero ang katotohanan at ang pinakamahalaga, kailangan mayroon tayong bunga. Sabi ni Kristo, paano natin malalaman ang mga tao na nakikristo? Sabi ng ating Panginoon, you shall know them by their fruit. Malalaman natin kung sino ang mga tao na nasa Kanya sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. At kapag mayroon ka ng bunga sa iyong buhay, huwag kayong mahiya na ipagtotoo natin ito sa ating mga kababayan, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kaanak. No? Bakit ito mahalaga? Upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo. Upang mas na tayo makapaghikayat ng mga tao na hindi pa rin naniniwala sa Kanya. Upang mapalaganap natin ang Ebanghelyo, na hihayag yung mga bagay nito sa ating kapatid. Upang matulungan niyo po kami ni Pastor Noel na ipalaganap ang Ebanghelyo. Ipalaganap po natin sa ating mga kaibigan, ipalaganap natin sa ating mga kaanak. Sapagkat ang Ebanghelyo ay magandang balita. Hindi po waring episong makaramdang masanting na balita. Ano yung magandang balita? Noong makasalanan ka, at buri mo na yung kaladwa mo, mirasya kang banwa, doon ko rin yung itsyo'y kinatamang Panginoong Jesucristo, maniwala kaya, manampalataya kaya. Yun yung magandang balita, kapatid. Na akala natin, ang tao ay kaya niya iligtas sa kanyang sarili. Ngunit mayroon pang mas mahalagang balita na ang kaligtasan ay kay Kristo lamang. Kailangan na balot na rin tao ito. Kung totoo na ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang hari ng ating buhay, kailangan siya ang ating ipinapalaganap. Pinapalaganap po ba natin siya sa ating buhay? Try natin siyang i-share sa ating mga Facebook accounts. I-share natin siya. Hanap tayo ng mga Bible verses na makaka-uplift ng mga taong makakita ng mga ito. No? Kung meron kang panahon, pwede mo rin i-share ang mga Bible verses sa iyong mga kaibigan. No? So, sa maliliit na mga bagay na yan, kapatid, nakakatulong tayo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya ba natin gawin yun? Siguro, meron sa atin dito ang marami ng followers, di ba? Marami na tayong followers sa ating mga social media accounts. Gamitin natin itong mga bagay na ito sa magandang pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon. Ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa ay pag-aari ng ating Panginoon. Di ba? Kaya tandaan natin ng mga bagay nito, huwag tayong mahiya na ipalaganap ang Ebanghelyo sapagkat sino ba ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay dito sa sanlibutan at sa langit? Sino ba ang nagmamay-ari ng lahat ng ito? Ang ating Diyos. Kaya huwag tayong mahiya. At itong Diyos na ating pinaglilingkuran, na pinagmamay-ari niya, lahat ng mga bagay na nasa mundong ito, ay ipinamana ang isang manang hindi natin kailanman dapat na makuha. Ano yung mana na ito? Sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga. Kailan? Nung una pa, bago pa itinatag ang mundong ito, itong mana na ito ay itinalaga na sa atin. It is already predestined. Para talaga ito sa atin, bago pa tayo ipinanganak sa mundong ito. Ang mana ito ay itinalaga ng una pa, ayon sa kanyang layunin, na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang pasya at kalooban. Itong mana na ito, na itinalaga na sa atin, bago pa itinatag ng mundong ito, ay ibinibigay sa atin dahil mayroon siyang layunin sa bawat isa sa atin. Ano yung layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin? Ngayong nalaman na natin ang katotohanan na tayo ay iniligtas na tubos sa ating mga kasalanan, ipalaganap tayo itang good news sa ito. Karin kakilala tayo at pa kayong kadiliman, na at pa kayong kalayawan,
Nadyo pa kayong kamunduhan at kasalanan. Ipalaganap tayong karela ito. Baka dito, we can be what? The light of this world, ang ilaw ng mundong ito, and we can also be the salt of this world. Ang asin ng mundong ito, ang pampalasa, ang pinakamahalagang sangkap sa lahat. Tayong mga nakilala ng ating Panginoong Jesucristo, itinilaga niya at pinili, mayroon tayong layunin bawat isa, kapatid. Magpagamit daw tayo para sa ipagpapalaganap ng kanyang ebanghelyo. Ang mensahe ng Panginoon ngayong gabi na ito, alam mo na nangako ang Diyos na ikaw ay tutupusin. At alam mo na ang Diyos, tinutupad niya ang kanyang mga pangako. At kapag naniniwala ka doon, ikaw na ay natubos ng kanyang dakilang dugo. At kung ikaw ay natubos, ikaw ay na-redeem, ikaw na ay bagong nilalang, kailangan mo itong ipalaganap sa buong mundo upang malaman din nila na sila ay mga tao na kailangan ang ating Panginoong Jesucristo. Tandaan natin, the power of God unto salvation, ang kapangyarihan ng Diyos upang magligtas ng tao ay sa pamamagitan ng ebanghelyo o ng gospel. Kapag naipalaganap natin ang mabuting balita, ang ebanghelyo, ang gospel sa mga hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, ang kanilang mga puso, kung talagang sila ay pinili ng Diyos, ang kanilang mga puso ay mababago at sila ay magsisimulang sasampalataya sa Kanya. Ay, brother yon, makanano lang po rin ang kaya ako bali. Ang todo ko naman papahagi ng salita na ng Diyos at kap na mo, balamot ang ilang interesado. Huwag kang manghimagod na sinay iyong panalangin. Tanging ang Diyos lamang ang makakapagpabukas ng pangunawa ng tao. Kung hindi pa rin nauunawaan ng mga bagay, ng mga espiritual na bagay ng tao na ito, kapatid, kung ang tao nito ay napakalaga sa buhay mo, mapa-asawa me, mapa-anak me, mapa-kapatid me, o pinag me, o kaibigan, or whatever, kung napakahalaga ng tao na ito para sa iyo, huwag kang maghimagod na bahaginan mo siya ng ebanghelyo. Ang Diyos, alam niya ang ating mga ginagawa. At kapag ang tao na ito, kapag lagi niya narinig ang ebanghelyo, malay mo, buksan ng Diyos ang kanyang pangunawa at siya ay makasama natin sa paglilingkuran sa Kanya. Sino ba ang may ayaw na kasama natin ang ating mga pamilya sa tuwing tayo ay naglilingkod sa Diyos? Hindi ba tayong lahat? Sapagkat ano ba yung pagpapala na nakukuha ng mga anak ng Diyos? Ano ba yung pagpapala na nakukuha ng mga taong sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Ito isang pagpapalang espiritual na ibinibigay lamang sa mga tao na kay Kristo Jesus. Kung ikaw ay wala kay Kristo Jesus, walang pagpapalang espiritual. Tandaan natin, ang pagpapalang espiritual, siya ang nakakapagligtas ng kaluluwa. Nanan mo, dingay ka na ganang pera, bagay, kinyato ini, nung matay na ka man, miras ka impyerno. Aanhin mo ang mga bagay na nasa mundong ito kung sa iyong libingan ang iyong kaluluwa ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Ayaw natin yun, kapatid. At kung gusto nating makasama ang ating Panginoong Jesucristo sa langit, manatili kayo sa Kanya. Manampalataya kayo sa Kanya. Magpalakasan tayo sa isa't isa. At huwag tayong mag-away. Magkaisa tayo, kapatid. At ipalaganap natin ang Kanyang ebanghelyo. Bakit ito ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na Kanyang binigay ang Kanyang pamana na ito para sa atin sa 12? Upang tayo na unang umasa kay Kristo, tayo mga unang nanampalataya kay Kristo ay mabuhay. Bakit? Sapagkat ang tao sa kanyang natural na estado ay patay sa harapan ng Diyos. Alang ang kwenta, basan ka king harapan.
For you to be alive in Christ, for you to be born again sa Panginoon, kailangan manampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo. At ang ginawa ng Diyos ang mga bagay ito upang kung sino man ang sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, John 3:16, ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay. Buhay lamang ba na 100 years? Hindi. Buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Tayong mga tao na umaasa sa ating Panginoong Jesucristo ay nagkaroon ng mana, isang mana na hindi natin kailanman karapat-dapat na makuha. Ito ay mabuhay. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang layunin ng pagkabuhay muli ng isang tao, ang layunin mo kapatid, kung bakit ka nariyan sa mga upuan na yan, ay upang purihin ang kanyang kaluwalhatian. Ang dahilan kung bakit nariyan tayo sa mga gawain, nariyan tayo sa mga pagsamba at papuri, ay upang purihin ang kanyang kaluwalhatian, ang biyaya na ipinagkaloob niya sa atin. Kaya nananawagan po ako ngayong gabi bilang inyong kapatid kay Kristo, na nawa, kung mayroon tayong oras, kalakasan, resources, magpagamit tayo sa kanyang iglesia. Magpagamit tayo sa kanyang ebanghelyo. Magpagamit tayo sa kanyang mga alituntunin. Tayo ay maging mga asin at ilaw ng mundong ito. Ang mundo ay madilim pa rin. Naniniwala po ba tayo doon? Mayroong mga giyera, mayroong mga tao na nag-iiba ang pag-iisip, tinatanggap na ang kasalanan na parang napakabanal ng isang kasalanan, ang mga banal na mga bagay ay nagiging makasalanan, at ang mga makasalanang bagay ay nagiging banal sa mundong ito. Kabaligtaran. Ang mundo ay patuloy na madilim. At sino ang magsisilbing liwanag ng mundong ito? Tayo, kapatid. Ang layunin natin kung bakit tayo pinili ng Diyos bago pa itinatag ang mundong ito, upang tayo ay mapasa kay Kristo Jesus, upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, isang pamana na kailanman hindi natin karapat-dapat na makuha sa pamamagitan ng biyaya, at itong magandang balita na ito ay ating ihayag sa buong mundo. Amen. It is the Great Commission. We should preach the gospel to every nation. Kailangan ating ibahagi, ipalaganap ang ebanghelyo. Diba sabi ko nga kanina, kung meron tayong mga kaanak, mga kaibigan na parang sarado pa, o bulag pa, o nasa kadiliman pa, huwag tayong manghimagod na lagi natin silang ibahaginan ng ebanghelyo, at huwag tayong manghimagod na manalangin sa ating Diyos, sapagkat ang Diyos lamang ang makakapagpabukas ng pag-unawa ng tao. Paano natin malalaman na sila ay pinili? Kapag nag-respond sila, kapag nagkaroon sila ng response sa ebanghelyo, kapag sila ay tumayo sa kanilang pagkamatay at bigla silang nagpuri sa Diyos. Di ba meron tayong kakilalang ganyan? No? Sa kanilang kahirapan, sa kanilang karamdaman, wala na silang makapitan, wala na silang pag-asa. At darating si pastor, darating yung mga manggagawa, darating si Brother Noel, at papahaginan natin siya ng ebanghelyo. Sabihin natin na ang Diyos ay maunawain, pag-ibig, mahabagin, no? At ang tao na ito, sa kanyang kadiliman, sa kanyang paghihirap, siya ay tatayo at magkakaroon ng pag-asa. Pag-asa kanino? Pag-asa sa mga pangako ng Diyos. At siya ay magsisimulang sasampalataya sa Kanya. Yun yung nangyari sa akin, kapatid. Pinapatutuhanan yun ng aking buhay. 15 years, matagal po akong nawala sa ating Panginoon. Hindi ko, sa totoo lang, if I can be totally honest with you, kung ako yung magiging tapat po sa inyo, no? Kahit nung bata ako, hindi ko talaga alam kung ako ay na-born again na ba talaga, o nandun lang ako dahil required lang ako na nandun. Dahil sinabi lang ng aking magulang na kailangan ko mag-children's choir, o sinabi lang ng aking mga magulang na kailangan ko mag-attend ng church. Sapagkat nung bata ako, ang alam ko lang, kapatid, ay yung mga kumakanta.
At nalalaman ko na mayroong Diyos. Alam ko lang ang Diyos ay si Yesu Kristo. Alam ko yung mga bagay nito. Ngunit ano nangyari sa aking kapatid? Sapagkat hindi ko masyadong inalam at hindi ko isinapuso ang ebanghelyo ng Diyos. Marahil ako ay nasa estado pa rin ng mga kadiliman ng pagkatao ko. Ako ay nawala sa Kanya for 15 years. Ano yung ginawa ng ating Panginoon sa akin? Binigyan niya ako ng karamdaman na kahit ako kapatid, hindi ko lubos maisip na makukuha ko. Hindi ako naninigarilyo, wala akong bisyo kapatid. Pag-inom lamang ng alak ng aking bisyo ng mga unang panahon. Ngunit, noong mga oras na yun, nagkaroon ako ng karamdaman kapatid. Ang karamdaman ko ay sa baga. Nagkaroon ako ng bukol sa baga. Ang sabi ng doktor, marahil ito ay cancer. Noong mga oras na yun, kapatid, nahihiya man ako sabihin to, lagi kong pinapatotoo. Noong mga oras na yun, dahil nung bata ko, nakilala ko na ang Diyos, ngunit hindi ko siya binigyan ng pansin. Noong mga oras na yun, na nasa ibaba ako, at ako ay nasa kalaliman ng aking buhay, nasa kadiliman, nasa kahirapan, sino ang una kong naisip? Ang Diyos. Kasi ganun tayo, kapatid. Agagalaka tayo may nga po ginusto at itaw mo pangangailangan kayo. Aminan tamo man wali pa kanyang tao. Kapag mayroon tayo pangangailangan sa Diyos, doon lang natin siya naaalala. Nakakahiya man kapatid, ganun ako. Naalala ko bigla na mayroon palang Diyos na sa Kanya'y walang imposible. Amen. Noong mga oras na yung kapatid, nanalangin ako sa ating Panginoon. Nanalangin ako. Kasama ang aking asawa, ang aking tatay, ang aking nanay, ipinapanalangin ang aking kalusugan, ang aking mga kapatid, aking mga kaibigan. Lahat ng pwede namin gawin na espiritual ay ginagawa namin, kapatid. Anong nangyari? Hindi pa rin ako gumaling. Gumaling ako, kapatid, after 3 or 4 months ng gamutan. Doon pa lang ako nakaramdam ng kalakasan sa Diyos. Pero kahit minsan sa buhay mo, kapatid, nung mga oras na yun, alam niyo ba kung ano yung naisip ko? Alam to ng asawa ko. Ang sabi ko, Panginoon, kung ano ang kalooban mo sa aking buhay, the Lord give it, and the Lord take it. Kung ibinigay sa akin ng Diyos ang aking buhay, ako ay masayang ibibigay ko muli sa Kanya ang aking buhay. Anong nangyari, kapatid? Hindi kinuha ng Diyos ang aking buhay. Anong ginawa ko, kapatid? Nung nalaman ko yung bagay na ito, na akala ko mawawalan na ako ng buhay, ngunit binigyan ako ng pangalawang buhay ng ating Panginoong Jesucristo, anong ginawa ko? Itong buhay na mayroon ako ngayon, ay ibinigay ko na sa Kanya. Itong buhay na mayroon ako ngayon, ay isinasakripisyo ko na sa Kanya. Isinusurrender ko na sa Kanya. Kaya ako sinasabi sa inyo na ako ay naligtas sa pamamagitan ng Kanyang biyaya lamang. Sapagkat kung niligtas niya ako sa mga oras na yun, dahil mabait akong tao, sabihin ko sa inyo ngayon, kapatid, in full honesty, hindi pa ako mabait na tao. Ako ay isang makasalanan tao. Ngunit, dahil ang Diyos ay mabiyaya sa akin, ako ay binigyan niya ng pangalawang buhay at unawa na ngayon, nalalaman ko na yung mga bagay na ito, na ako ay Kanyang pinili bago pa itinatag ang mundong ito, para sa ating Panginoong Jesucristo, para sa itong pagpapalaganap ng Kanyang Ebanghelyo. Ganon din, kapatid, ang inyong isipin sa inyong buhay. Amen. Nagkaroon ka ng sakit o hindi ka nagkaroon ng sakit, sino ba ang Diyos sa buhay mo? Kung ang Diyos ay Diyos sa buhay mo, alam mo na mayroon siyang control sa lahat ng bagay. At kung ikaw ay naghihirap ngayon, kung ikaw ay mayroong karamdaman ngayon, mayroon siyang layunin sa buhay mo. Hindi ka niya bibigyan ng problema, hindi ka niya bibigyan ng karamdaman kung wala siyang layunin sa buhay mo. Kung pinili ka ng Diyos
Lahat ng mga bagay na yan ay ibibigay sa iyo. Isipin mo na lang kapatid ganito. Ang ating Panginoong Jesucristo siya ay nabuhay sa mundong ito. Hindi niya tinatamasa kung ano yung tinatamasa natin ngayon. Wala silang electric fan. Wala silang aircon. Hindi siya ipinanganak sa may emergency room o sa may delivery room. Ipinanganak siya sa sabsaban. Lahat ng mga kahirapan na dinadanas ng mga tao ng mga oras na ito, dinanas ng ating Panginoong Jesucristo na parang normal lamang sa Kanya. Pero, ang dahilan kung bakit niya ginagawa yung mga bagay na yan, kapatid, kung bakit niya tiniis yung mga bagay na yan, ay para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Amen. Ito'y ginawa ng Diyos para sa atin. Hindi niya ginawa ito dahil karapat-dapat tayo. Hindi. Ang ginawa niya, pumipili siya ng mga taong kanyang ililigtas at mapalad tayo na kasama tayo sa kanyang mga pinili. Amen. Dahil doon, kapag iniisip natin yung mga bagay na yun, ang sabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, kapag naunawaan mo na yung mga bagay nito, kailangan gawin mo ito. Purihin ang kanyang kaluwalhatian. Kaya tayo narito. Hindi natin pinapalakpakan si Brother Noel dahil magaling siyang magsalita. Hindi niyo ako pinapalakpakan dahil nasa harapan ninyo ako at magaling ako mag-deliver ng mga salita ng Diyos. Ang dahilan kung bakit tayo pumapalakpak dahil pinupuri at niluluwalhati natin ang Diyos na siya ang nagbigay sa atin ng mga bagay na hindi natin karapat-dapat. Ano yung mga pagpapalang ito? Mga pagpapalang espiritual na espesyal, eksklusibo lamang sa mga anak na kanyang pinili. Mapalan tayo. Siksik, pikpik, liglig, at umaabaw ang kanyang biyaya sa atin. Amen. Itong mga bagay nito, kapatid, sa 13, sa kanya kayo rin naman ay nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, ng ating kaligtasan, ay naihayag na sa atin. Sinabi ko na ito sa inyo, kapatid, na tayo ay naligtas sa pamamagitan natin Panginoong Jesucristo, at kayo na sumasampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Tayo mga sumasampalataya patuloy sa ating Panginoong Jesucristo ay itinatakan. Ano ibig sabihin nun? Na ang Espiritu ng Diyos ay nasa puso na natin at kailanman, ang sabi sa Biblia, hindi na ito aalis sa iyo. Don't you know that you are the temple of the living God? At kung ikaw ang templo ng Diyos, sa unang panahon, ang templo is the dwelling place of God. Ibig sabihin that your bodies are the dwelling place of God. So your bodies should be used for what? For worship. Ang ating mga katawan, dahil sila ang templo ng Diyos, ang templo ay ginagamit para sa pagsamba ng Diyos. Kaya gamitin natin ang ating katawan upang sambahin natin ang Diyos. Ang dahilan kung bakit kami nananawagan sa inyo, kapatid, bilang pangailangan namin sa mga manggagawa ay dahil nais namin na ang ating mga katawan, kahit ang katawan natin na nanghihina, kahit ang katawan natin na nalulupaypay, ay gamitin natin sa pagsamba sa Diyos. Tandaan mo, kapatid, ako, nakakaranas ako ng panghihina. Ngunit the moment na gustong-gusto kong magpagamit sa Diyos, binibigyan niya ako ng kalakasan. Ganon din ang mangyayari sa inyo. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Sa 14, malapit na po tayo matapos. Siya ang katibayan ng ating mana. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang katibayan na mayroon tayong mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari. Ang manang ito ay magpasawalang hanggan sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. 3 beses inulit to ni Pablo. Nakatanggap tayo ng mana, tayo ay pinili, tayo ay tinalaga. Lahat ng mga bagay na ito ay para sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian lamang. All for the glory of God. Soli Deo Gloria. For the glory of God alone. Kaya tandaan natin, isummarize ito para sa inyo. Tayo ay pinili ng Diyos para kay Kristo Jesus
bago pa itinatag ang mundong ito, upang mapakita ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin, sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo na siyang nagtubos sa ating kasalanan. Ito ay ginawa ng Diyos upang maipakita sa lahat ng sasampalataya sa Kanya na siya ang tunay na Diyos, na karapat-dapat sambahin at luwalhatiin sa buhay natin. Sa Kanya lamang ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. Ama, dakila sa lahat, mahal na Panginoon, salamat sa iyong mga dakilang salita ngayong gabi na ito, O Diyos. Salamat sa iyong dakilang biyaya na ipinagkaloob niyo po sa amin, mahal na Panginoon. Dalangin po namin ngayong gabi na ito, O Diyos, na tulungan niyo po kami, palakasin niyo po kami, mahal na Panginoon, sa aming pagpapahayag ng iyong Ebanghelyo sa mundong madilim na ito. Tulungan niyo po kami, mahal na Panginoon, na kami maging ilaw at asin ng mundong ito, mahal na Panginoon. At alam po namin na hindi niyo kami iiwan, di pababayaan man sapagkat ang inyong Espiritu ay nasa puso namin. Nawa, O Lord, kabayan mo po kami sa aming pagpapalaganap ng iyong Ebanghelyo. Gamitin po ito itong katawan po namin ito upang ang aming katawan ay maging lubos na templo upang magamit sa pagsamba sa iyo at paglilingkod, mahal na Panginoon. Ganun din, O Diyos, dadalangin po namin sa mga tao makakarinig ng iyong Ebanghelyo. Buksan niyo po ang kanilang pangunawa, mahal na Panginoon. Nawa ang inyong mga pinili ay makasama namin sa iglesyang ito. Lahat ng ito ay aming samdalangin sa mga pangangailangan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother Leon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ngayon po mga minamahal, nalaman po natin kapatid, sabi po ng Biblia,